ang pinag-aaral at umaasa sa kanyang kinikita. Hindi inakala ni Noel na dahil lamang sa pangangati ng katawan ay senyales na pala ng depresyon. Nagsimula lamang sa surot na kumalat sa kanilang tinutuluyang kwarto. Isang linggo lang nakakalipas at halos lahat ng paraan ay nagagawa. Tila hindi pa rin mapatay ang mga surot. Kailangan ko yung laptop ko mamaya. Iniisip mo na may kumakagat sa'yo, pati yung pagtulog mo, naapektuhan yun. Minsan late na ako sa gabi makatulog dahil sa lagi ko inaalala parang lagi may gumagapang sa kama ko. Kahit sa araw, laging nararamdaman ko na may gumagapang nga sa katawan ko. Bagamat wala akong gaano nakikita na sintomas sa katawan ko, pero ramdam ko na padami ng padami yung gumagapang sa katawan ko. Kahit palalinis na ang buong bahay at napatay na ang mga surot, hindi pa rin gumagaling ang pangangati ng katawan ni Noel. Kaya naman, sa mga kasamahan, naging tampulan na siya ng biruan na para na siyang nababaliw o umaarte lamang. Napaka-chismoso mo! Hindi ka naman nalaman. Pwede! Puta ka ng putak! Wala ka pa nang ibubuga! Hindi naman pwede! Kahit paanong isip sa kanya ng iba, para kay Noel, totoo ang kanyang pinagdaraanan. Lumalala ang pangangati sa puntong pati sa loob ng ilong at mga talukap ng mata ay tila may maliit na hayop na gumagalaw. Pati tiner ng pintura sinubok na niyang ipahid sa balat. Pero ang lahat ng ito hindi nakapagbigay ng lunas. Lumala kasi ang sitwasyon na Diyos, nararamdaman ko parang hindi na ito basta surot. May nakapagsabi kasi sa akin na baka nasa katawan mo na yan. No? Kaya iniisip ko tuloy noon na baka meron akong tinatawag na scabies mites. At yung mga gamot na ginagamit ko ay para sa scabies mite na nga. Pero sa nakikita ko ay parang walang epekto. Ganun pa rin ang nararamdaman ko. Pero sa kanyang pagkonsulta sa doktor, walang nakitang anumang insektong pwedeng dahilan ng kanyang matinding pangangati. Ang nakitang dahilan ng kanyang sakit, matinding depresyon na pangangati ang nagiging manifestasyon sa katawan. Parang pakiramdam ko bagamat ako nananalangin sa Panginoon, no? Pakiramdam ko parang hindi narinig ng Diyos yung panalangin ko. Dahil wala sa piling ng asawa, ipinasa Diyos ni Olivia ang karamdaman ng minamahal. Ipinasya naman ng kumpanya na pagpahinahin sino at bayaran ang anumang gastusin. Pilit na pinaglalabanan ni Noel ang nararamdaman. Kasabay nito ang paghingi ng gabay sa Panginoong Diyos na siyang dakilang manggagamot. Minsan sa isang banda parang nawawalan din ako ng pag-asa kasi hindi ko nga siya makausap ng malapit. May paramdam sa kanya na ako'y karamay niya. Inilihim ko rin yun sa mga kapatid ko. Hindi ko agad sinabi. At sa maraming tao, hindi ko rin nasabi sa mga kaibigan ko. Although marami akong kaibigan, maraming kamag-anak na pwedeng takbuhan. Pero yung panahon yun, hindi ko masabi sa kanila kasi baka ma-misinterpret nila. Mas maganda pa yung buhay namin noon na hindi ako masyado nag-aalala na. Kasi kung pwede nga lang talaga, hawakan ko man lang siya. Yung mahawakan ko lang yung kamay niya, masabi ko na, nandito ako. Katulong mo ako. So later on, nakikita ko na may pagbabago, may improvement dahil nga doon sa gamot na yan. Bali 6 months ako naggamot na gano'n. Ilang buwan ding uminom ng anti-depression pill si Noel. Kasabay nito ang pagpapahinga sa mabibigat na trabaho at palagi ang pagtawag sa mga mahal sa buhay. Malaking tulong din ang pananalangin ng mga kapamilya at kasamahan sa simbahan. At dahil napatunayan namang hindi sira sa pag-iisip kundi pagod lamang ang naging dahilan ng sakit, 6 na buwan pa lang ay muli nang umuwi si Noel sa Pilipinas. Walang bahid ng anumang sakit at nanumbalik ang kasiglahan ng pangangatawan. Sa katunayan, muli siyang pinababalik ng kanyang boss sa Saudi upang magtrabaho. Kahit na sabihin mo may doktor, may kwan, hindi naman natin sabihin natin meron tayong instant na miracle o yung healing na binibigay sa atin ng Panginoon. Kundi gumagamit din naman ng Panginoon ng mga doktor para makamtan natin kagalingan na muna sa Kanya. Napagtapos na ni Noel ang lahat ng kanyang mga anak at nakapagpundar na siya ng bahay at ilang lupain para sa kanyang mga anak.
Para kay Noel, isang bonus na may tuturing ang pagpapagaling sa kanya ng Diyos. Pag minsan talaga, makakaranas tayo ng mga pagsubok na hindi natin, akala natin tila hindi pinapakinggan ng Panginoon yung ating mga dalangin. Pero later on, marirealize natin na yung pala talaga, hindi talaga tayo pinapabayaan. Kaya masaya ako, ito, kapili ko ang family ko, no? At enjoy kami sa mga, iba talaga yung malusog ka, no? Isang malaking pagpapala na sa Panginoon na meron tayong malusog na pangangatawan. Tama si Noel, Alex. In fact, on this show, we always encourage our televiewers to follow the advice of the doctor, kung ano yung payo ng doktor. But of course, above that, we can always run to the Lord and pray for our healing. And that's what I want Alex to do right now. Would you lead us